Hello mga kabakshot! Welcome po muli sa panibagong episode natin programang My Vocation is Love. Ayan, pupuntahan po natin ngayon ang makakakwentuhan natin sa araw na ito. Let's go! Mga kabokchat, narito na po ang ating mga kwentuhan sa araw na ito. Katawa kasi ako dahil tinitingnan po naman namin yung mga bulaklak, no? Kasi simple lang siya. Yes, no? Dati po kasi wala pa tong bulaklak, no? Kaya natawa lang ako kasi nagulat yata si sister. Kasi bigla ako bumate. Sister, magpakilala ka po sa ating mga taga-subaybay. Hello po, ako po si Sister Feline Ann Pokdol Vivas. Taga saan po, sister? Originally kami po ay from Southern Leyte. Doon ako pinanganak sa Anahawan, kaya may Ann yung pangalan ko. But we moved to Cebu City noong 1991 para sa pag-aaral kasi mahirap mag-aral doon sa aming lugar, liblib. So originally, Southern Leyte. Samar. Ano yan, Bisaya? Hindi, sa Southern Leyte, sa southern part ng Leyte. Bisaya po ba yun? Halo-halo siya. May Bohol, may Surigao. Iba yung Cebuano namin. Magkaiba siya. Magkaiba siya, oo. Yan. So, pero sister, nagkakaintindihan. Yes. Sister, baka gusto mong batiin yung ating mga taga-subaybay? May mga taga-subaybay tayo from Cebu at sa ibang parte ng Pilipinas. Baka gusto mong batiin sa lingwahe. Okay, sa mga taga Cebu, mga Visayan speaking people, na mga taga-sunod natin, mayong adlaw, kung adlaw karon, daghang salamat sa pagsunod sa among Facebook. Tama ba? Yes, sa Facebook, mga aming social media. Okay, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, isang mapagpalang araw po. Ayun, at gabi, kung gabi man kayo nakakapanood. Yan, sister, mag-share tayo. Kinakabahan tuloy ako. Biglang kilabahan. Hindi kasi Tagalog na baka mabisaya yung Tagalog. Okay lang yan, sister, maintindihan ng ibang part. Mga bisdak. Yes. Sister, mag-share ka po ng ating vocation story, especially your vocation story. My vocation story. Wala siyang specific time, no? Very, sinasabi kong quick yung aking call. Maalala ko lang, I attended the first National Mission Congress sa Cebu. Yun yung kauna-unahan in the year 2000. So doon ko yung unang na-process yung tawag ng Panginoon, no? Because I did not think of becoming a sister, no? Honestly, wala yun sa vocabulary ko. Alam yun ng mga kaibigan ko, and they were shocked when they learned na magmamadre ako. Kasi during the Mission Congress, merong challenge doon, yung last day na ng culminating na sinabi ni Cardinal Vidal yung challenge, no? Kayong mga nag-attend ng Mission Congress, ano na ngayon ang inyong tugon? So, I said yes deep in my heart. Pero parang na-shock ako doon. Parang hindi ako prepared na bakit nag-yes ako sa mission. Kasi yung may nangyari na sa loob. Prior to that, the visit of Saint Therese, yung relics niya sa Cebu, kaya parang leading to it. Kaya yun ang pinaka-significant na nangyari sa akin. And through people, may mga instruments na ginamit ng Diyos para makilala ko yung kung saan ngayon nasa MCST ako. Kasi nakilala ko yung mga madre during that Congress. Ano mayroong MCST? May MCST doon. At sila po ay bigla akong tinanong na gusto mo magmadre? So yung bang palang ganong tanong na nakakashock kasi hindi naman makita sa akin na ako'y magmamadre because I worked in a non-government organization, no? So malayo yun sa aking nakita at sa aking direksyon, sa aking career. So yung hindi ko rin inaasahan, it was a 360 degrees. Parang sudden call, sister. Sudden call. Kasi hindi mo naman makitaan sa akin. May kapatid ko akong nag-attend ng Evangelization 2000. At siya ng Black Rosary sa amin. Pero ako hindi talaga ako very religious. But I joined Singles for Christ. Pero hindi ganun ka yung aking devotion. Kasi active ako sa Sangguniang Kabataan. Marami akong pinagkakabalahan. No? I was active in the parish late na. So hindi talaga ganun ka
mayroon po akong mga plano sa buhay. Yun yung nakita ko. Pero I remembered na ganun pala yun, yung may, kapag ako'y nagdadasal, ang lagi kong dasal ay, Lord, ito yung gusto ko sa buhay ko, no? Gusto kong yumaman. Gusto kong mapaayos yung bahay natin kasi marami akong dreams. Pero kung hindi ito ang gusto mo sa akin ay please lead me, show me the way. Yun lang lagi kong dasal. Yun lang ang lagi kong, kasi nagsisimba ako nung, kasi parang mayroon ako nararamdaman eh. Sabi ko, may mga madre ako nakakita na mga nagsisimba, iba-iba ang color nila, no? May mga gray, may mga ano. So, bakit kaya gano'n ang suot nila? Ang init-init. Sabi ko, pwede ka naman maglingkod sa Diyos na hindi nakasuot ng ganito, no? Ibigay mo yung sarili para sa paglilingkod, pero bakit ang init-init naman ang suot nila? No, yun po yung nakita ko, pero yun nga, there were many surprises. Magpapasalamat naman ako sa Diyos dahil yung palang, pag napuno ka ng pasasalamat sa puso mo, no? Hindi mo siya kayang i-contain. Yes. Parang gusto mo na siyang i-share, no? Kasi I felt blessed. Blessed ako kasi talagang ramdam ko lang na blessed ako. May trabaho ako, maganda yung buhay namin, kahit may mga paghihirap, pero I still feel blessed. No? Yung parang ganun yung pakiramdam ko na parang gusto ko rin siyang ibahagi sa iba, no? Kaya yun ang nagiging ano ko. Kaya nung pumunta ako dito sa MCSD, kasama ko si Cardinal Vidal. So, ang habilin niya sa akin ay maganda doon. Nindot dito. So, when you reach Tayabas, you tell to yourself, magmalipayon ka, no? Be happy. So, yung sinasabi niya. Kaya, every time mag-visit siya dito, nung siya pinabubuhay of happy memory, lagi niyang sinasabi na, oh, malipayon ka ba? Are you happy? So, yun yung, kapag ako yung medyo na nagkaroon ng kaunting crisis, dumadating sa atin yun, naalaala ko yun na sabi niya na be happy, no? Magpadayon lang, continue. Be happy and then continue. Magmalipayon ka, padayon lang. Naalala ko lang, sister, no, sa sharing mo, sabi mo nga si Saint Therese pa rin, ano, ang, parang si Saint Therese pa rin ang naghatid sa'yo or nagbigay ng inspiration. Ano, yes. Sa ilang mga madre natin na nakakwentuhan ko, lagi nilang nababanggit about si Saint Therese, yung naging cause, no? Naglubina sila or bigla na lang may inspiration about Saint Therese, gano'n, no? Para talaga si Saint Therese ay dadalhin ka rin na kahit hindi ka exactly or totally mag-pray sa kanya. No? Actually, kasi hindi ko siya kilala noon when nag-traffic kasi noon dahil dumating nga yung pilgrim relics niya. Tinanong ko yung driver, meron daw Santa na dumating. So, nakita ko yun, mayroong isang poster doon na Talk with the Youth. So, nakinig, kasi ko siya kilala eh. So, nakinig ko sa buhay niya and then eventually yung mga nasa paligid ko may mga Teresa, no? Teresa Yap, yung aming head catechist doon sa parish, yung aking executive director sa aming office ay Teresa din. So, may mga Teresa talaga. And then I met the sisters sa St. Therese Church, no, on the day of her death, no, September 13. And then October 1 din yung feast niya kung saan ako nag-decide ng yes sa mission. Parang sabi sa St. dito ka. Dito ka. Sabi ng aming executive director, sabi niya, bakit doon ka papasok sa MCST? Marami naman dito sa Cebu. Kasi because of St. Therese. No? Huwag ka lumay sa akin, sister. May palayo na palayo. How about your family? Actually, nung pumunta yung madre sa amin at saka para magpaalam na surprise po yun. Wala akong binanggit sa aking family. Pero naramdaman ko yung father ko. Alam niya, parang naramdaman niya. And then, during the prayer sa food, sinabi niya for the greater glory of God. Pero yung mother ko hindi umiimik. Parang she was not happy of my decision. Kasi akala niya, kaya ako magre-resign kasi baka mag-abroad ako. No? Kasi nga, gusto ko nga makapunta sa abroad o kaya she thought na talaga nag-resign ako for other purposes siguro. Kaya alam ko masakit yun sa mother ko na pati yung iba kong mga kamag-anak, in fact yung lola ko din sabi, sayang nag-aral-aral ka pa, no? Yung mag-madre ka lang pala because of the notion of entering the convent na iba yung notion ng mga tao. Sabi ko nga, you cannot give your surplus to the Lord, give the best, no? Kaya eventually naman, pag ako nga yung magkasabi na ay, hindi na siguro ako tutuloy. Ay, nagagalit ang mother ko. Sabi niya, Diyan ka, pinili mo yung buhay na yan. No? Nababaligtad na sister. Nababaligtad na sila na yung very strong support talaga ang family.
And then, sila yung tumutulong sa iyo sa prayers. At the same time, ikaw naman ang nagdadasal para sa kanila. Yun talagang yung reciprocal lang ng pagdadasal ba. Kaya, yung sa kwento po ni Sister Pilin isa tong kwento na hindi talaga mo sasabihin na simula nung pagkabata mo ay meron ka ng calling, no? Yung ibang nakakwento natin ganon, bata pa lang, may calling na, may tawag na, hanggang sa paglaki, ganon, no? Pero yung sa kanya po ay sudden call. Hindi sudden 360 degrees na hindi sudden death, sudden call. No? Wala kahit pero biglang may bumulong deep inside na, sister, baka gusto mo magmadre, yan. Shocking yung question na yun. Diba? Walang may tanong sa akin. Initial call, pero parang confirmation na rin, initial call, but surely called na rin siya. Diba? Sister, baka meron kang gusto i-advise sa ating mga manonood, yan, especially yung mga mga kabataan natin. And sa mga parents pala, no? Kasi napakinggan din natin sa iba na mostly nagiging, hindi naman talaga exactly problem, nagiging, nila na mahirap mag-decide because, family, may mga anong gusto mong sabihin sa kanila? Para doon sa mga nagdi-discern, no? Kasi mahalaga yung word na discernment, sa nagdadasal, kung saan ba kayo magiging masaya, kung mag-aasawa ba kayo, o papasok sa buhay relihiyosa. Ang akin talagang, ay ang pagdadasal ay mahalaga. Kasi doon mo makita talaga na ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Yun lang nakatulong sa akin na to really discern, ito ba ang gusto ng Diyos para sa akin. Ipapakita naman ng Diyos yan sa through people, no? Yeah. And then yung sa parents naman, patuloy lang ang pagdadasal para sa kanila. Ang mahalaga, ikaw nagdesisyon, may courage ka na tugunin mo ang tawag ng Diyos. Kasi ikaw, buhay mo naman ito, no? Although you console them, kasi parents mo sila, igagalang mo sila, pero nandun pa rin yung ipagdasal sila na sila ay tanggapin nila in the end yung decision mo. Kasi para naman sa kabutihan mo at kabutihan nila. Wala namang namamatay kapag nagmamadre, no? So yung mga magulang na nahihirapan silang tanggapin, ay atin silang igalang, pero ipagdasal natin na eventually papayag sila. Yes. So yun lang naman ang aking masasabi. Malaga talaga ang panalangin sa lahat ng desisyon at sa mga taong hindi tumatanggap. At saka naman sa mga parents, sister, hindi naman po kayo mawawala ng anak. Madadagdagan pa. Oo nga, dami-dami nating kapatid. Yes, spiritual daughters. Tama ka, sister. Yes. Sister, baka meron kang dadagdag ka pa po ba? Or tama na, siguro baka mahaba na. May gusto kang i-shout out, pati yung mga, syempre, yung mother ko na follower ng ating, si Peds Vivas, lagi nagko-comment yun. At para din kay Madel, yung kasama namin, sana ay makapag, discern kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos para sa kanya. Madel Ares, ganun din naman yung sa mission namin, nanonood si Monsignor Gary, si Aporam, at sa ating YouTube channel. Nanonood sila, yung mga nanonood dyan sa Norte, mga lay cooperators natin. Sila Norte, Sur. Sa Sur pala. Naisip kita, sa Norte ka pupunta. Sa vegan, yung mga lay cooperators natin, at mga catechists na sumusubaybay sa atin, at sa buong mundo, at sa ibang bansa, no? Hello po sa mga taga-vegan. Yan, nasa yung kasi din ako, sister. Hello po sa inyong lahat. Kita-kita tayo. Soon. Malapit na pong bumalik. Malapit na. Daghang salamat. Agyaman na kada tayo amin. Maraunan na may po kaunti pang Ilocan. So, paano po mga ka-vlog chat? Meron na naman po kayong panibagong napanood at na-inspire sa kwento po ni Sister Pilin Ann. Yan. Abangan nyo po ulit ang ating bagong mga kwentuhan sa mga susunod na araw po yan. Dito lang po yan sa ating programang My Vocation is Love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig. Tama ba? Yeah.